Magandang araw mga kaibigan. Update lang muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Nakapadala tayo kahapon na i-deposit sa kanilang bank account ang 107,000 pesos. Yung nauna na nating naipadala is 736,000. Kaya ang total nating tulong tumataginting na 843,000 pesos na. Okay, sa ngayon, yung gustong magpadala, wag muna dahil naubos na yung limit ng ating mga GCash. Dalawang GCash yung ginagamit. Kaya i-reserve nyo na lang muna, itago lang muna yung tulong ninyo. Sa September 1, pwede na ulit tumanggap ng cash yung ating mga GCash number. So maraming salamat sa taos-puso ninyong pagtulong sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Mabigyan natin ng reaksyon ngayon ang post ni Professor Clarita Carlos na mapapaisip ka talaga eh. Sabi niya, with the many serious deficits in our politics, don't we need an iron fist, a benevolent dictator? Sa dami ng kapalpakan sa ating political system or sa gobyerno ngayon, di ba, kailangan natin ng kamay na bakal. Yung diktador siya, kailangan benevolent. Anong ibig sabihin na benevolent? Yung mabait, kind-hearted, doing good for others. Diktador nga, kailangan ang iniisip niya yung kapakanan ng taong bayan. So, ano sa tingin nyo? Opinion ko ito, nakikita na ni Professor Carlos ang kapalpakan ng gobyerno ngayon. Believe ako sa kanya, nagsasalita na siya. Although, wala siyang pinapangalanan, kailang, yung sabi niya na, many deficits in our politics. Bagsak ang ating ekonomiya ngayon, bagsak ang peso, bagsak ang foreign investments, masyadong mataas ang bilihin. Ano pa? Grabe ang korupsyon. Kaya kung ako tatanungin nyo, I agree. Kamay na bakal ang kailangan natin ngayon. Masyadong mabait ang gobyerno natin ngayon. Sample, peace and order. Wala na. Kahit anong sabihin ng DILG Secretary na mas ligtas ngayon, kahit anong sabihin ng PNP na bumaba ang crime rate, ang taong bayan, hindi naniniwala. Tinatawanan yung mga ganong post. Kasi eskwelahan, sunod-sunod ang nangyayaring shooting incident. Tacloban, Zamboanga. Kaya, tuloy, mamayang hapon, I had to attend a meeting doon sa eskwela ng aking apo tungkol sa seguridad ng mga bata. Ngayon lang nangyari yan. Yung mga naunang administrasyon, walang nangyari ganyan sa eskwelahan. Ngayon lang, itong administrasyong ito. Tapos, yan pa, ipagmamayabang na mas safety daw ang Pilipinas ngayon. So yan, sa peace and order, sa ating tourism. Nakakapikto sa sobrang mababa na ang foreign tourist arrival. Talo pa tayo ng Cambodia, talo tayo ng ating ASEAN neighbors. Supposed to be malaki ang foreign tourist arrival kung maganda lang ang pamamahala ng gobyerno. Example, panahon ni Tatay Digong noong 2019. Excuse me. Bago nag-pandemic, yun yung pinaka-highest na foreign tourist arrival. Total is, I think, 8.2 million. Bakit? Kamay na bakal eh. May disiplina. Takot yung mga adictos benedictos, mga kriminalis borioles. Takot sila dahil salita lang, nanginginig na sila eh.
Oh, ngayon, sobrang bait. Bloodless kuno. Oh, intindihin nyo na yung mga addictos na yan. Kailangan lang nila para maka-overtime, para hindi antukin. Ano ba yan? So, agree ako. Kailangan natin ng benevolent dictator. So, sa mga kakandidatong presidente sa 2028, sino sa inyo ang ala dictator ang dating? Diktador, kailang may maawain na puso. Dictator, yung sumasapak. Sinasapak niya ang mga maldito. Nagbabanta siya, galit na galit. Ganon. Kailang matulungin sa kapwa. Ang iniisip yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. To me, ang benevolent dictator na sinasabi ni Professor Carlos, wala nang iba kundi si BP Sara. Contiveros, kasi talagang I'm working very hard to be the single presidential candidate, opposition candidate on 2028, sabi ni Risa. O may tapang ba si Contiveros? Hindi nga siya makakuha ng napakababa ang kanyang mga survey ratings. Yung pinaka-latest, Pulse Asia, kawawa siya. 0.01%. Mas mataas pa ang rating ni Senator General Torre. So, sino ang magiging kandidato ng administrasyon? Ang nabanggit ni Attorney Guanzon, which I agree, Gibo Chodoro or Rimulya. Junbic Rimulya. Yeah. Agree ako niyan. Kailang si Gibo Chodoro, ilang beses nang natalo yan. Hindi siya winnable. Sa kakamping naman, yan, si Madam Lenny. Kailang, wala rin, mabait si Madam Lenny. Okay siya, wala siyang issue pagdating sa corruption. Kailang, yung Iron Fist, hindi niya kaya. Si BP Sara lang, napatunayan niya na anong sinapak niya yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ako sa balay ni Rixan Dayag nga taga Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Talakag, Bukidnon. So nagpatindog balay siya. So streamline. So mo ni ang nahatag sa ayaha nga yero nga digis. So unom ka buok. So ang hatag nga digis so 218 o ang diotson 96 o total tanan 314 tanan ang nahatag sa mga tao nga yero. So dako lang kay nga tabang sa mga tao nga nagkinahanglan. So dako kay lang pasalamat nga natagaan o nabangan gud sila. Okay, so napoy lansa nga nahatag sa ilaha nga 9 kilos. So tindog balay man so 9 kilo. Salamat kay ilaha. O karon so humanagyod ang ipatindog balay nga streamline og humanagyod og atop. So nindot na kayo. O karon unsa imong masulti nga natagaan ka gyero nakatop na gid ka? Okay, pasalamat ko sa Ginoo ngin ana nga tindog kog balay tagaan ko. Oo, so nakaatop ka. So unsa na lang gyud unta ang imong iaatop ani kung wala ka natagaan og gyero? Trapal na lang gyud. O so trapal na lang gyud unta. Wala man ta. Kung wala ang tabang kana gyud akong pasalamat kay dagana ang natagaan nga Masama nimo. sama Oo, sama nimo. So unsa imong panginabuhian? farmer
So mag-uuma lang ka. So na kay anak. naa. So pila ka buki mong anak? So isa. So dako na gyud imong pasalamat nga natagaan ka Giero. So nakabalay na gyud ka. So God bless ka ayo.